pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa'yo mo'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, natin ay gawing maaliwanag. Marami na magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. May gandang pagmasdan mga tingin. Magandang umaga, Bicol! Welcome sa panibagong programa naman ng Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning sa lahat ng mga kakagising lang ngayon. Nako, samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga para talakayin ng mga bagay pang agrikultural na siguradong makakatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa ating rehiyon. Good morning! Speaking of mangingisda at magsasaka, good morning sa mga nagpre-prepare na papunta sa kanilang mga ikangay taniman at kaya sa kanilang mga bangka para maghanda sa pagpalaot at the same time maghanda rin sa pagtanim. Good morning po sa inyong lahat.
Napapakinggan po tayo Bicol Wide. Sa lahat ng ating Radyo Pilipinas stations. All the way from Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. At sa Radyo Pilipinas Naga din sa 549 kHz. At syempre dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. Di na tayo aangkat. Napapanood din po tayo sa lahat ng mga Facebook page ng Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, at syempre dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay, maging sa Facebook page po ng Department of Agriculture Bicol. I-like and i-follow niyo po ang aming mga Facebook page. At the same time, ang ating rin pong Facebook Live nang sa gayon marami pang maabot ng ating programa pong ito ngayong umaga. And kasama rin natin ngayong umaga ang ating mga kasamahan. Today from Radyo Pilipinas Naga, Chris Novello. Chris, good morning! Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-agri, panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura, hatid ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region, sa Naga, Albay at Virac sa Catanduanes. Mula po dito sa Pilgrim City of Naga, ito po si Chris Novello. Sa muli, isang magandang umaga. Thank you so much. Good morning, Chris. Sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga. Maganda, maray na aga tabi sa Indong Kabos. Mga naganyan niya to. Alam naman natin, recently, dami nating pinagdaan ng mga sakuna dito sa Bicol. And syempre ito, mga kasamahan natin from Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. Is Juris De La Rosa. Juris, good morning. Diyos Maray na Aga, Bicolandia. Ako po si Juris De La Rosa, halip o digdi sa Virac Catanduanes. Inimbitaran ang gabos na mag-antabay sa sarong semana naman na programang Usapang Agrikultura alas 5 hanggang alas 6 pagkaaga digdi po sa Radyo Pilipinas Virac, Naga, Asin, Albay. Thank you so much. Good morning sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Virac Catanduanes. Naway tuloy-tuloy ng pagbangon natin mga nakaraang araw na medyo napuruhan yung ating mga kababayan sa Catanduanes dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Sa mga may let's say may extra naway matulungan natin sila. Ano po? Matulungan sila sa pagbangon. Nang sa gayon sabay-sabay tayong babangon. Alright? Bueno, punta na tayo sa ating lagay ng panahon mula sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Bibigay ng weather update si Sir Brian Oro. Sir Brian, good morning! Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Lunes, November 25, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa ay makakaranas tayo ng maulap na may kalat-kalat na may pagkulog at kidlat sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ang mahihinang pag-ulan na ito ay mainam sa pagtatanim at paghahanda ng mga lupang pagtataniman ng mga gulay, palay, mais at iba pa, lalo na sa mga rain-fed at sa may mga kataasang lugar. Subukan natin ang ibang tanim na may mataas na tolerance sa ulan katulad ng gabi, mais, sayote, talong, pipino, munggo at iba pang mga root crops. Gumamit rin ng mga submergence tolerant variety para sa palay tulad ng GSR2, GSR8, and GSR11 o ang tinatawag nating Green Super Rice. Ugaliing magpasiguro sa PCIC. Ito ay kaagapay na mga magsasaka at mga mangingisda upang hindi tuluyang malugi at mawala ng pag-asa ang ating mga kasaka. Patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture's office at iba pang mga ahensya para sa iba't ibang programang pang-agrikultura tulad ng mga binhi, seedlings at mga agri-farm machineries. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
Thank you so much, Sir Brian Oro ng DA AMIA para sa pagbigay ng update sa ating lagay ng panahon. Sabi ni Sir Brian Oro, lalo ng panahon natin, may mga pagkalat-kalat na pag-ulan dito sa ating rehiyon. Kaya sa mga lalabas ng bahay, magdala po tayo ng mga panangga sa ulan. Pang-ready lang. Kasi hindi natin nalalaman kung ano yung mga susunod na gaganap sa ating lagay ng panahon. Bigla na lang uulan, bigla na lang iinit. Mabuti na sanang mainit. Pero syempre sa mga nag-skincare, bad news ito sa kanila. Diba? Anyways, nakalala ko na po ang ating panauhing pangdangal. Ngayong pong umagang ito, siya po ang OIC Superintendent ng Albay Experiment Station ng DA, Department of Agriculture. Walang iba kundi si Sir Ronald Coprada. Sir, magandang umaga po. Good morning. Wait lang sir ha. Ayusin natin yung linya natin. Mukhang nagkaka-problema yung linya natin. For a moment lang ha po. Ayan. So sir, hello? Hello po. Ayun, very loud and clear. Sir, magandang umaga po. Kamusta yung gising natin, sir? Okay lang po. Okay lang, opo. Nagkape na po ba kayo, sir? Kanina pa. Kanina pa. Talagang handang-handa si Sir Ronald sa ating programang ito. Kasi mahaba-haba ito eh. Oo, besides sa maaga na, maaga tayong nagising. At the same time, mahaba-habang usapin to. Kaya hindi dapat tayo maantok. Kahit ako hindi rin pinamantok dito. Anyways, sir, so ang pag-uusapan nga natin ngayon ay tungkol no sa sweet potato production technology and the potential. So, ngayon po, ano po ba yung Albay Research and Development Center or Albay Experiment Station at saan po ito matatagpuan, sir? Okay, good morning po. Ang Albay Experiment Station po, ang old name ng aming station. Sa ngayon po, ito na po ay natawag namin Albay Research and Development Center. Ito po bali ang satellite office ng ating regional office na nandun po sa Publicam Linsur. So kung may mga ano po tayo, may mga kliyente or stakeholders, lalo na ating mga farmers, pwede po kayong lumapit sa amin. Kami po nag-represent ng regional office dito sa probinsya ng Albay. So kayo po yung nagre-represent ng regional office dito sa Albay. So so especially para doon sa hindi lang ba sa mga sa mga sweet potato producers natin? Hindi lang po. Ang mandato po ng aming istasyon, lalong ang ARDC po, is yung matulungan natin yung mga upland farmers na kumita gamit ang makabagong teknolohiya. Ang aming pong pinagtutuunan sa aming istasyon ay ang pag-develop ng or propagate ng magandang quality planting materials ng pili, sweet potato, and cassava. Sili, tama po ba? Pili. Pili. As in yung pili nut. Opo, pili nut po. Pili nut, potato. Tatlong crop. Tatlong crops yung dinedevelop pala natin, pinapaganda. Kumbaga, ano po ba yung mga ginagawang mga pananaliksik ng ARDC, sir? Kung pag-uusapan natin ang sweet potato, may ongoing study po kami ngayon, yung adaptability trial ng mga selected varieties natin na kung saan pinag-aaralan po namin kung saan ba sa probinsya, for example, sa Albay, 3 distrito po to, naglagay po kami ng demo farm na pinag-aaralan namin adapted ba ang mga varieties na to sa una, segundo at third district ng Albay. Kasi po, ang kamote po, different soil type, different po ang niya, growth performance. So, pag po kami na katapos ng pananaliksik namin na to, makaka-recommend ko ano po ang magandang variety ng sweet potato, tama po sa akin. First district, second and third district. Ganun po yan. And other provinces ng Bicol po. So, yung sweet potato pala, itong kamote, parang depende sa klase ng kamote. At the same time, may kanya-kanya siyang parang nababagay na lupa. Klase ng lupa, yes, sir. Yes po. Kasi po, for example, may initial data na kami or study na nakuha na
Tingnan po muna namin kasi ito sa aming station. Then, yung magandang performance na nagbigay ng mataas na yield, yun po ang nilalagay namin sa mga demo farm. So, pag ganun po, nakita namin talagang iba po ang performance dun sa first district, second and third, ng variety ng sweet potato. So, ganun. Kaya po, sa masusing pag-aaral namin, dito po kayo makakapag-recommend. Kasi may mga farmers sa amin na, na dumudulog. Sir Ronald, yung sweet potato nyo, hindi naman, yung yield daw ang baba. So, yun po ang pinag-aaralan namin. So, ano ba ang akma para doon? Adapted. So, iyan po, isa po yun. Then, aside from that po, mayroon po kaming collaborative project with the BPI. BPI stands for Bureau of Plant Industry ng Central Office. So, tutulungan din po natin ang mga farmers natin na nagtatanim ng sweet potato, yung plant breeding na sinasabi, and identify yung mga traditional varieties ng sweet potato na tinatanim ng ating mga farmers na maganda pala ang tubo or performance. So, yun, pag-aaralan pa rin po namin kasi po ang mga farmers natin, pag tatanong mo, ano kamote ang tinatanim mo? Kung ano po ang nakagis na nila, yun palaging tinatanim. Kasi nga po, yun ang adapted din sa lugar nila. Pero kami po, dahil sa research kami, nananaliksik po kami, meron po kaming napakaraming varieties na pwedeng introduce sa ating farmers. Saka ang kamote, ang ganda ng benefits din ng kamote, di ba? Parang pwede rin siyang gawing pang diet, kaya hindi dapat natin maliitin yung kamote. Opo. Napakaganda po kung pag-uusapan po natin ang kamote, napakaganda po ang health benefits nito sa isang tao. So talagang maraming makukuha tayo sa kamote. Now, pagdating nga po dito sa pinag-uusapan nating kamote or sweet potato, ano po yung mga programa at services ng inyo pong tanggapan o yung ARDC? Opo, ang aming stasyon ng ARDC po, nakasalukuyan po, nakakabit po kami sa programa ng regional office under the High Value Crops Development Program. Kasi po ang root crops or kamote is a high value crop ng Bicol. So may mga programa po ang ating regional office na namimigay po kami ng pangtanim sa ating mga magsasaka. Ang una po, kami po, sinisigurado namin na ang binibigay namin ng pangtanim magandang tubo at mag-yield po ng mataas. Kaya po, bago kami namimigay ng mga ganitong planting material, lalo na sweet potato, nagkakandak muna kami po ng technical briefing or kandak po kami ng mga series of training. Para nang sa gayon maitanim ng tama ang kamote and may magandang resulta after, di ba, sir? Yes, opo. Ang bottom line is, ang na-achieve po natin yung mataas na yield na dapat makuha ng ating farmers para tumaas ang kanilang kita. Para tumaas yung kita, lalo pat wait lang sir ha, medyo magulo yung linya natin. Ayusin lang natin for the meantime. Ayan, hello sir? Okay, clear naman po. Clear naman po. Okay, wait lang, medyo may problema pa yung linya natin. Okay, ito. Hello sir? Ayun, hello? Clear po. Ayun, okay na. Sorry na, nandiyan nakabala sa natin. Okay. So ano po yung mga variety ng kamote na available sa ARDC po? Sa ngayon po, mayroon po kaming pinag-aaralan na galing sa UPLB na 16 varieties of sweet potato. Tapos may kasalukuyan kaming tinatanim, yung tinatawag naming Innovate and the BSP6. Yun po ito ang kasalukuyang familiar name ng BSP6 is the Super Bureau. Na maganda po yung adaptability nito sa Bicol condition, lalo sa Albay. Yun po ang pinamimigay namin. So napakarami po tayong varieties ng sweet potato. Pero ito pong nabanggit ko na halos 16 varieties, pinag-aaralan pa muna namin. Station. Yung adaptability nga po. Kasi hindi po magandang i-introduce agad sa farmers. Pagdating ng oras, hindi naman pala adapted, magagalit sa amin ang farmers. So, pag-aaralan po muna namin to. Pero ito po, mga varieties na talaga tested. Pero sabi ko nga po, ang kamote, may different soil type na hiningi per variety. So,
may iba-ibang variety siya, no? Ano typically dito sa Albay, specifically dito sa Bicol pala, ano po yung mga variety dito, sir, na talagang, let's say, tinangkilik ng mga magsasaka po sa inyong ahensya? Ayo po, yan pong BSP6 po. Kasi po, with regards dun sa yield, mataas po talaga. Then masarap po talaga to and mataas po rin to ang demand nito sa market. Yan po. BSP6, tama po? Opo, BSP6 po. BSP6. Victory, opo, as in Victory S and P, BSP po. VST. Opo. As in Parang... Victory. Victory. Ganun pala yun. Sige. So, gaya nung actually, di ba parang may nakita ko, may sinend sa amin sa Facebook, si Ma'am Lovelia Guarin. By the way, good morning kay Ma'am Lovelia ng TA Bicol. Sinend niya yung picture ng ng isang pinakamalaking kamote. Anong klaseng variety yun, sir? Ay, hawak ko po yan. Yun po ang dapat naming inube. Ako po yun, yung nasa picture. Ikaw po pala, sir. Sorry. Naka-face mask kasi ko nakita. Oo. Inubi po yun. Nung ma-harvest po namin yun, more than 5 months na. After planting, 3.1 kilos po yan. Ang laki. Opo. Pero yan po, pag tinanim mo sa different soil types, hindi po yan pabilog. Pahaba po yan. Pahaba siya. Nag-iiba po ang growth behavior ng kamote. Depende po sa soil texture po ng lupa. For example, nakatanim siya sa paso. Possible, i-occupy niya ang buong paso. Pagkarang ganon, sir? Pwede po. Then tapos kung loosen po yung soil, for example, ilagay natin sa sako, pahaba po yun. Pero pag compact ang soil, pabilog po. Kaya pala parang akala ko singkamas yung kamote. Pero ang galing ang daming magagawa doon. Parang ilang stick ng kamote yun na yun or ano pa yung isang pinagprito. Pwede po. Diba? Tapos kulay violet po ang laman nun. Oy, parang ubi din. Ako parang ubi po. Parang gusto ko pumasyal. Kaya yung mga naghalo-halo, pwede po yung pang-mix. Parang pwede. Gusto ko pumasyal dyan sa office niyo, sir. Gusto ko yung matikman niyang kulay, malaubing kamote. Kasi usually yung ube, walang lasa eh. Di ba? Hindi po na sa amin. Ang kinaganda po nitong inube, kung pag-uusapan, hindi po yan nagbabine. Parang yung parang yung natin, yung mga halaman dito. Hindi po yan nagbabine. Kaya may distinct characteristic yan. Malam mo agad, inube yan kasi hindi nagbabine. I see. Okay, sige. Talagang ang daming nating nadidiscover na sa kamote pa lang, ha? So, what more sa ibang mga halaman. So, ano po ba yung potential ng kamote sa merkado at may demand po ba ito, Sir Ronald? Ay, opo. Kasi, di ba, kung pag-uusapan po natin, Bicol region is a typhoon-prone area. So, tayong mga Bicolano, resilient tayo. Kung sa pagkain pa lang, sa kamote tayo nagdidepende pag ganitong may kalamidad. Kasi ang kamote, di ba, tumutubo ang tubers niya under the soil. So, kahit yung magyuman, akala mo wala na yung tanim, pero andun po yung ilalim. So, nag-tried pa siya sa may mga kondisyon na binabagyo, pero ang Bicolano, may pagkain po dahil sa kamote. Yes. So, kahit gaano kalakas yung bagyo, yung kamote, hindi matatangay ng hangin kasi nga nasa ilalim ng lupa. At the same... sige, go ahead, sir. Dagdag ko lang po, kung pag-uusapan po natin, kung sa masusing pag-uusap po dito sa kamote, i-connect po natin ang kamote as a food security for Bicolano. So, resilient nga ang crop na to, na pwedeng mabuhay kahit saan. Tapos reliable source po ng nutritional value, especially in terms of carbohydrates, vitamins, and other dietary needs po. Tapos culinary, tayo po, pwedeng nagagata po tayo or ang usual term po natin, yung may kalamansi, yung kusido. Ayan po, may ulam na po tayo mga Bicolano. Tapos, hindi lang po nag-thrive dahil sa makabagong teknolohiya, dahil sa mga urban areas, pwedeng mabuhay ang kamote. Yun nga tinatanong po sa mga recycled na bote, sako, yung used tile, pwede ka mag-grow ng kamote. So, makukuha ka po kahit na sa backyard mo lang. So, ang ganda na
kahit saan pwedeng itanim yung kamote kahit sa urban, 'di ba, sir? Oo. So, at the same time, daming nagagamit ng kamote tulad yung talbos, 'di ba, na ginagawa nating kosido, yung ano pa, yung syempre yung mismong root crop, ang daming nating. At the same time, napakasustansya ng kamote, sir, no? 'Di ba? Nabanggit mo yan, ang daming nutrients. Nutrients po. Na pwede. Tapos kung pag-uusapan po natin yung i-elevate po natin sa value chain ng kamote, sa mga high-end restaurants, kung mag-ano ka po, sir, dyan sa Legazpi area or siguro other provinces natin, mag-order ka ng juice, kamote tops, ang sarap po. Healthy na, tapos ang sarap pa ng out of extra po doon sa dahon. Makakagawa po tayo ng juice. Ay, maganda. Ang daming nagagawa. Kahit pala juice. So, napopromote din natin ang healthy life sa kamote. Yes po. Tapos, may mga tinutulungan na po tayong mga organization, farmer co-ops, organization na nagbibigay po kami ng mga processing facility. Kung mabanggit ko po una yung nasa Daraga, yung kamote creation. Bigyan po natin ng processing facility. Gumagawa na po sila ng noodles out of sweet potato, mga chips, mga cake, na ang gamit po ay sweet potato flour. So ilan lang po yan na pwedeng magamit natin. May potential po talaga na pwedeng pagkakitaan natin mga Bicolano. Kaya hindi natin maliitin yung kamote. Ang dami palang makukuha sa pananim na ito, sir, no? So, ano po ba yung kagandahan ng kamote kumpara sa ibang crops, sir? Okay po, sige. Pag-usapan pa natin yung mga health benefits niya. Napakaganda po ng health benefits ng ating kamote. Sige po, para mabigyan ko po. Unang-una po, ang kamote is very rich in beta-carotene and vitamin A na natural antioxidants siya na it helps prevent po lung and cavity cancer. Tapos may mga diabetic po. Maganda po itong kainin, source of dietary fiber, that helps with blood sugar regulation. Kahit po may type 2 diabetes ka po, pwede ka pong kumain ka ng kamote. Kasi ang daming restrictions, sir, ng pagkain ng kamote. Ay, ng kain ng kamote tuloy. Yung may mga diabetic natin. Kasi bawal sila sa sugar. So, ang kamote, dati lang matamis. So, pero ano po, dahil po sa fiber siya, pwede po to, pwede ka na sa kahit may type 2 diabetes na po, pwede pa po ang kamoting kainin na safe pa po sa kanila. Talagang daming health benefits din talaga ng kamote kumpara. Siyempre, ang kamote kasi kahit wala ng asukal, kakainin mo na di ba? Masarap compare sa ibang ano mo pa sa asukal or asin para lang magkalasa. Yung kamote kahit wala na, kahit isaing mo lang, ang daming nagagawa natin sa kamote, sir. So ngayon po, i-discuss nyo nga po, sir, yung pagtanim and yung production technique sa kamote or sa sweet potato production from planting to harvesting. Sige po. Sige po. At napakagandang pag-uusap po nito kung sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, sa FB. Ito po yung magandang pamamaraan na ito po dahil sa resulta ng aming pagsasaliksik, ito po ang pinakamaganda. Unahin po natin sa land preparation. Kailangan po natin thoroughly land prep ang ating lupa. Kung gusto natin po na magandang tubers ang ma-achieve po natin, dapat dalawang ulit po natin kung ang technical term nito is plowing o pag-aararo and harrowing, yung parang ma-pulverize po ang soil. So, pag dapat pala pulverize yung soil. Opo, yung soil texture po natin dapat po ma-improve po natin, be-compact para nga po yung yung cubes na ma-develop po ng maganda. Kasi kung compact ang soil po natin, talagang nahihinder din po ang development ng roots natin. So, sa lante pa lang, dapat pagtunan natin ng pansin natin, dapat maganda po 2 times harrowing, ay 2 times plowing and 2 times harrowing. So may technique pa rin po dyan. Ang sa harrowing po, 1 week after plowing to pulverize the soil and to level the area.
Tapos ang second drawing po, gagawin po natin a week after the first harrowing. Mhm. So, ito, may mga intervals po yun. Hindi yun basta-basta, ay, na ano ko na land prep. Mm. Hindi pa po. Kung susundin po natin to, dahil sa magsusundin pag-aaral, ito po ang pinakamagandang practice na dapat po natin sundin. So, kailangan din pala ng mabusising pag-aalaga sa pagtatanim ng kamote. Opo, susundin po natin ang tamang teknolohiya para alam po na usually ng ating mga farmers ang ganitong pamamaraan. Hindi lang nila kung ano ba yon. Pero ito na po, based sa technical aspect po nito, kailangan po natin 2 ulit na pag-aararo and 2 ulit na harrowing para mat-prep ang ating lupa. Yun po ang tatandaan natin. Sana nakikinig ngayon ang mga magsasaka natin sa pagtatanim ng kamote kasi makakatulong ito sa kanila. At the same time, in the future, marami pa ang maani nila at gumanda pa yung ani nila. At gaganda rin yung kita nila. Yes po. Tapos, sir, may ginagawa din kami. Kasi kung magtatanong po, nag-aani ba tayo ng fertilizer? Usually po, ang ating mga farmers, hindi nag-a-apply ng fertilizer. Tama po yun. Yes. Kasi hindi rin po, pinag-aaralan namin, kahit hindi ka mag-apply ng fertilizer, maganda po yung pag nagawa po natin itong land prep ng maayos. Pero, pwede natin i-recommend po sa inyo yung organic way of farming or yung organic fertilizer. Parang i-incorporate po natin yun sa lupa during the harrowing and harrowing process po para ma-incorporate yun po organic fertilizer. Buti na lang, sir. No? Sige, sir. Go ahead po. Okay. Yun po ang land preparation. Sir, go ahead. Ano po yun? Hindi. Nabanggit nyo kasi yung sa fertilizer. So, maganda yun dapat pala mas maganda din pala pag organic kasi kung puro lang tayo chemicals medyo din. Pero depende rin sa pangangailangan ng lupa, 'di ba, sir? Opo. Kasi eto nga po, very basic ang sinasabi natin. Bago tayo magtanim, i-subject po ang ating land area or farm area sa soil analysis. Kasi doon natin malalaman ano ba ang soil nutrient deficient ng ating lupa, ano ba ang may doon para makarecommend tayo ng tamang fertilizer na i-apply. Yung parang dosage, ilan bang nitrogen, ilan bang phosphorus, ilan bang potassium ang kailangan ng lupa based po din sa soil analysis. Para nang sa gayon tama yung nutrisyon na makuha ng ating mga pananim na kamote. Para maganda napakalaki pong influence ng soil fertility, yung application natin ng fertilizer sa yield po na ating makukuha. So, ang gandang talakayan talaga itong kamote natin. Ano po? So, ito, another katanungan natin, may epekto po ba sa bunga o laman ng kamote ang pagkuha sa dahon? Kasi usually kumukuha tayo ng mga talbos, yung kamote tops, para nga ihalo sa ating mga ulam or gawing juice or steam natin, parang ganon. So, may epekto ho ba ito, sir, sa bunga po? Apo. Bago, sir, ako mapunta din, marami pa tayong proseso bago ang land prep hanggang harvesting. Siguro mas maganda pong italakay ko po sa kanila. Sige po. Apo, bago po pumunta doon sa sunod na tanong. Ang pangalawa po, yung kailangan po natin i-prepare yung ating planting material. So, magtatanim na tayo na land prep natin, kailangan natin i-prepare ang planting materials. Kailangan po natin kumuha galing yung dulo po ng cutting or ng sweet potato. Hindi pong mature. Yung dulo po, yung may talbos. Kailangan po ang haba nun is around 30 cm or isang ruler. Ang ating pagtanim. Opo, kahaba. So, kung may 1 hektarya po tayo, sir, kung ang planting distance natin na susundin ay yung 0.3 to 0.75 cm po, kailangan po around tayo ng 40,000 cuttings. So, okay, medyo madami-dami din pala, sir? Ito, madami po ang kailangan nating planting materials pag ganito. Kasi yung spacing niya po nga po is lang po. For example, 25 by 100 cm, kailangan po natin 40,000 non. Kung ang next na susundin natin na planting distance po is 30 cm by 0.75 cm, kailangan natin around 34,000 per hectare po yun.
So, So, after the opo, Apo, okay. Go ahead po, sir. sige po. Then, kailangan po natin itong para maganda, hindi po maano ng soil-borne organism or mga pests sa lupa. Kailangan po natin itong i-dip sa insecticide and fungicide ng around 5 to 10 minutes bago itanim. Para... Kasi, opo, ang nangyayari po kasi nito, kung hindi po natin gagawin ito, kung may mga soil-borne organism na pwedeng maka-apekto doon, makikita na po natin yung mga tinanim natin, bakit namamatay yung iba. Ang suspect noon or pwedeng mangyari dahil po doon sa mga peste na doon sa lupa, inatake po yung pangtanim natin. I So, see. kailangan po natin na i-dip ang cuttings sa insecticide or fungicide solution ng 5-10 minutes po. So kailangan may gawin muna yung ibang parang may gagawin muna sa mismo doon sa itatanim or yung nabanggit mo kanina, sir, may kailangan may kamote tops, di ba? Kailangan may yung color violet na dahon or yung mismong pinakadulo bago para itanim, and then need siya ilagyan ng insecticide, tama po ba? Po, and fungicide po. I-dip po natin doon, isusok. Isusok siya. Opo, 5 to 10 minutes. Hindi siya atakehin po ng mga peste. Para resistant, tapos, sir, sa mga peste na diretsyo. Tapos may technique po tayo sa pagtatanim. Pwede po natin sundin tong letter L and letter U position. Letter L. Opo. Letter L? Opo. And letter U. Okay. Opo. Pwede po yung usually natin. Pero po ito, tandaan po natin, pag wet season po, magtatanim po tayo, dapat po vertical position ang kamote. Pag during dry season po, horizontal. Ano po ang kinaibahan nito? Pag po kasi, pag wet season, kailangan hindi mababad sa tubig ang pangtanim natin. Pwedeng mabulok, pwedeng masira, matay po yon. So, pag masyado naman na init, kailangan ng moisture ng lupa natin. Horizontal po. So, pag sinabi natin wet season, pag ulan, vertical position. Pag horizontal po, during the dry season po. Ito po ang tatanim natin. So, hindi po basta itapos lang ang kamote. Depende rin po sa season natin. Oo, kasi tapos, okay, go ahead po, sir. Tapos, ang mangyayari po nito, after planting natin, may gagawin tayong replanting. Kasi nga, di ba, hindi natin expected lahat ng 40,000 na tinanim natin, mabubuhay lahat yun. May percentage po na pwedeng mamatay, may mortality tayong makukuha. So, tandaan po natin, 1 to 2 weeks after planting, pwedeng tayo mag-replant. Pero, kung nakita natin at least 30% of plant population po, or less than 30%, ang nawala sa atin, no need na po tayo mag-replant. I see. Okay. Then, so, ang gandami pala ng proseso, sir, ng tatanim ng kamote. Tapos, after, ito na po, susunod po natin gagawin is yung cultivation na sinasabi. Pag sinasabi natin cultivation, yung ang term po natin na healing up, tatandaan po natin after planting, 2 to 4 weeks after planting po, or before the vines completely cover the space po. Or nag-vine na po, bago kumabay yung mga vines sa kamote natin, dapat na-heal up na po natin yon. So, mga inam, tatandaan po natin 2 to 4 weeks after planting. Mag-aano po tayo. 3 to 4 weeks after planting, kailangan i-cultivate yung lupa. Opo. Mapapasadahan ko, sir, yung tanong mo kanina, may epekto ba yung pagputol ng mga cutting sa Okay, ang tawag po natin yan is tapping. Yung young pines po natin, tatap po natin or aalisin po natin yon, vine tapping or pinching. Kung ang purpose po natin sa tubers, hindi po namin recommended na gawin po yon. Kasi po, mag-hinder po yung sa development ng natin, ng tubers, or sabi natin sa Bicol, na unod. Opo, pero kung ang kasi natin may nagtatanim po na binebenta yung planting material, okay lang po yon. Pwede natin nga po. Ang po sa amin kung
magbebenta po kayo, usually ang presyo po ng per cutting natin na 30 cm long is 1 peso po. Pag may isang hektarya na po, pwede ka makakuha around 150,000 cutting. So may kita po pa rin. Kahit hindi po ikaw po after din sa root. So, nasabi niyo sir, may epekto rin pala ito sa pag-develop ng ng root crop mismo. Opo, kasi parang yung natin, nagalaw natin or na-express po natin yung tanim na yung pag-alis po ng mga vines niya na during the development of roots po na disturb po yun, may epekto po yun sa yield po sa atin. So kaya pala lalo na sa mga nagtatanim talaga or nagpapadami ng unod ng kamote, dapat pala hindi masyado galawin yung mga kamote tops natin. So that maganda yung maging resulta ng ating mga pananim. And sa mga nagnenegosyo naman ng tawag din yung kamote tops, yung binebenta sa market, okay lang. Kasi usually, di naman talaga sila nag-aani ng or depende siguro, may mga farmers tayo na usually parang ginagawa pareho. So anong ma-recommend mo sa kanila, sir? Actually sir, may makukuha pa rin naman, kaso nga yun nga parang malilesen po yung yung harvest. Kasi nga po disturb po yung development ng root system. Okay lang po kung gusto yung pagsabay nila. Pero kung extended po for roots talaga ang focus ng ating farmer, as much possible during the development ng tubers niya within magsisimula na yon during the 3rd or 4th month kasi mag-harvest ka na. Yung middle part nun after planting, 2 months after, mas maganda po hindi natin po i-disturb or kuha tayo ng cutting ng kamot. Kasi nakaano po yun. So, ayun po. After nun, napag-usapan din natin yung pag-aabono. Yun nga po, ang sinasabi ko during application ng fertilizer, mas maganda po talaga i-subject natin ang ating farm area na mag-submit tayo ng soil sample for soil analysis. Pero usually po, kung may general recommendation po tayo, pwede na po natin gamitin to, yung 40-60-90. Ano po itong 40-60-90? 40 na nitrogen, 40 na potassium, 90 na phosphorus in the absence of the soil analysis. Pero kung mayroon po tayo na soil analysis, may recommendation po tayo, ano bang i-apply natin? So that para maging maayos yung pagtubo ng ating mga pananim na kamote. Saka pwede rin siguro sir, di ba? Like after mag-ani ng mga root crops, saka na tayo kumuha ng mga kamote tops, sir. Ay, opo. Pwede na rin po yun. Kasi naka-harvest mo na rin yung may makukuha ka pa rin po. Pero yun nga po, sinasabi ko kanina na mostly po ang kamote growers na dito sa probinsya ng Albay or even po sa Bicol region, na-attain po ang optimum yield or high quality na marketable roots na sinasabi natin with the use of fertilizer. Although kahit wala po nito, pwede pa rin po tayo makakuha. Ito po parang in support lang. Nakita namin po sa mga data or pag-aaral na with the use of fertilizer, nakaka-increase po talaga ng yield ng ating mga talagang napakaganda ng mga tanim na kamote. So, ito, sa mga nais na magtanim ng kamote, ano po yung gagamiting pantanim at saan po makakakuha, sir? Ay, okay po. Yung number one technique po, sabi ko nga kanina, ang kunin yung pangtanim yung nasa shoot tips niya, yung sa dulo. Kung mag-a-avail po kayo ng ating pangtanim, ganito po yon. Ang ARBC po, namibigay po kami ng libre na pangtanim. Ang kailangan lang po namin, mag-request po kayo or gawa ng letter request na kailangan nyo na magtanim ng kamote. Kung mag-walk-in ka po sa amin, pupunta kayo dun sa amin, ang isang individual, binibigyan po namin around 375 cutting. So kahit individual lang, okay na kahit, for example, ako gusto ko magtanim ng kamote. Opo. Kasi iyan po, for a start, kasi hindi naman, ang sabi namin, para marami tayong mabigyan mga farmers na interested sa kamote, ganito muna ibigay namin. Kasi po, ang kamote, madali pong paramihin yung pangtanim. 2 to 3 months, so i-multiply niya lang po yun. Pero, kung grupo po kayo or association ng mga farmers, nanibigay po kami ng around 2,000
Wow. planting natin. So madami-dami 'yon, and hopefully nakikinig din ang mga magsasaka natin talaga ngayon so that mayroon silang alternatibong pananim habang inaantay nila yung pang-anihan nila, 'di ba sir, yung ibang Opo. o yung anihan ng iba nilang pananim. Kasi Opo. maganda rin yung pagkunan ng kita ang kamote. So paano po makokontak ang inyong ahensya po, yung ARDC? Ay, opo. Ang ARDC po, mayroon kaming Facebook page po. Pwede niyong makuha doon ang mga informasyon or gusto niyong ibang informasyon sa matulungan yung technical assistance, paano magtanim ng kamote, paano mag-fertilize. Lahat po yun, mayroon po kaming FB page. Hanapin niyo lang po Albay Research and Development Center sa Facebook po namin. Marami na rin followers and nag-post po kami doon na isa po ako sa admin ng Facebook page na yon. Or pwede po kayong mag-visit sa amin sa station. Ang station po pala namin located sa junction or Mayong Crossing, Buang, Tabaco City, via Ligao and via Tabaco Road. So, nandun po kami. Kung wala man po ako doon, may mga competent staff po ako na technically inclined po sa kamote na pwede kayong tulungan on a technical aspect or mabigyan po kayo ng pangtanim. So, madali lang para matagpuan kasi kantong-kanto sa Tabaco City, sir. Opo. Yung going to my rest house, doon lang po kami sa kanto. Yung po ang Department of Agriculture, Albay Research and Development Center. May ihabol pa ako, sir. Para lalong ma-inspired ko natin ang ating mga farmers. Kasi galing pa ako ng High Value Crop Development Program sa Regional Office. Ito po ang pinapromote namin. Pag nagtanim ka ng high value crops na around 1,000 square meter lang po, katumbas po to ng 1 hektaryang palayan. So, hindi natin kailangan na napakalaking area. Pag high value crops po, magtanim ka lang ang area mo is around 1,000 square meter, kayang ka pong yung kikitain mo, kayang tumbasan po ang 1 hektaryang palay. So, lalang na ito po, 1.7, on the average po, 1.72 tons or 2 tons po pwede mong i-harvest sa isang 1,000 square meter. I-multiply mo yan sa prevailing market price. Pataas po ang kitaan po sa kamote po. So ang ganda pala lalo na yung mga high value crops natin, ang daming potential pala. So lalo na pag malaki yung lupa mo, pag more than 1,000, sobra pa may higitan mo pa yung 1 hektarya na aanihin or kumbaga. Tapos kung ang farmers natin magtatanong, ay si Ronald, wala na akong area. Wala akong problema kasi kung may nyogan ka or may tanim ka mga fruit trees, in between po nun, pwede mong itanim ng kamote as long as nakaka-penetrate po ang sunlight para doon sa development ng roots ng tubers natin. Maganda pa po yun. Hindi lang namin i-recommend kung talagang naliliman ng mga kahoy. Pero po, kung ang nyog mo is space at 10 by 10, sa gitna po na pwede ka magtanim. Ang tawag po namin dito is to crop diversify. Aside from coconut, hindi siya intercropping. Opo, intercropping po. Din pala. Term. Opo, ngayon, ida-diversify po natin para sabi natin, nakikitain pa rin ng farmers. Sa 1 hektarya, paghatiin mo po yan sa 4. For example, magtanim ka ng kamote sa isang block. Second block, mag-pechay ka, mag-okra, mag-squash. Sa 1 hektarya po, may 4 kang cash crop. So, ang kamote at doon. Ang dami mong mahani everyday. Opo. Diba? At ang kamote, marami kang tanim. So, ganun po kaganda. At sisipag lang po tayo, yun lang po ang kailangan natin. So, innovation, kumbaga, sa pagtatanim. Nang sa gayon, magamit natin ng mabuti ang ating mga lupa. So, sir, ano nga po ulit yung Facebook page nyo po, sir? Albay Research and Development Center po. Okay, so Albay Research na lang po nila. I-search lang nila and then i-message ng ating mga interesado. Mag-message ka lang po doon. Opo, mag-ano ka lang po doon sa messenger namin. Nag-ano po kami. Nag-reply po kami. Or pwede po kayo mag-email pala sa amin. da5.ardc@gmail.com. Pwede rin po ka mag-entertain. da5.ardc@gmail.com. Opo. So naway napakinggan ng ating mga
magsasakayan, ano. So marami pa sana akong follow-up, sir, no, kasi ang ganda ng pinag-usapan natin. Pero kapos na tayo sa oras. Ano na po yung mensahe niyo po, sir, sa ating mga magsasaka, especially yung ating mga kamote farmers? Okay po. Sa amin po, with the leadership of aming regional director, executive director po si Sir Del Tornilla, and yung sa ano po namin, katuwang po namin din ang RTD for Research na nagsasaliksik po kami ng makabagong teknolohiya para sa kamote. The leadership po ni Mr. Aldina, and yung division chief po namin si Doc Pin Campita, and ang aming RTD, OIC for Operations si Dr. Mary Grace Rodriguez po. Siya po ang regional focal person natin sa High Value. Ganito po ang lagi sinasabi natin sa mga farmers. Kami po, nakikinig lang po sa inyo. Kailangan nyo po talagang sabihin sa amin ano po ang pangangailangan nyo para makagawa po kami magandang programa po para sa inyo. Ang kamote po, tinitingnan po natin na napakalaking industriya na pwedeng pagtuunan ng pansin para makatulong po talaga sa mga Bicolano. So andito lang po kami, aalalay po sa inyo, natutulong. Hindi po namin kailangan yung magandang sulat o computerized. Kahit po sulat kamay, masabi nyo anong pangangailangan nyo. Kasi ang farmers po, hindi lang po pantanim. Kailangan nyo ng sprayer, kailangan nyo ng garden tools, kailangan nyo ng traktora. Kung available po itong mga interventions po namin, binibigay po namin sa inyo ito ng libre. Basta qualified po kayo. So, ayan po. Then, last na lang po, siguro, sasabihin ko, nasabi ko na po sa previous interview dito sa radyo po, ang sinasabi ko ulit-ulit po, kahit po sa mga lectures ko, sa mga training, ito po ang palaging sinasabi. The best fertilizer is the footprint of the farmer. The best Kasi fertilizer is the footprint po. Yung bakas ng magsasaka. Opo, anong ibig sabihin po nito? Pag nagtanim po tayo, kailangan po natin closely monitored. For example, nagtanim tayo ngayong week, dapat the following week, punta natin ang ating tanim. Kumustahin? Tumutubo ba? O may pangangailangan ba yon? Kasi po, kung gagawin po natin, pagtanim, babalik tayo sa harvest, wala po tayong makikitang yield. Pero kung closely monitor po natin, nalaman po natin, ay may peste pala o kailangan palang i-spray, kailangan po natin palang i-irrigate ang ating tanim para gumanda yung performance at kumita tayo ng malaki. Ganun po. So the best fertilizer is the footprint po of a farmer. Yan po ang aking maraming salamat po sa mga nakikinig. Thank you so much, Sir Ronald Coprada. Talagang napakaganda ng mensahe mo, sir. Alagaan natin ang mga pananim kasi parang din sila, parang para tao rin. Aramin natin pangangailangan. Thank you so much, Sir Ronald Coprada. Salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayong umaga po. Okay po. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Thank you so much. Yan po si Sir Ronald Coprada, ang OIC Superintendent ng Albay Experiment Station. Grabe, ang dami natin na pag-usapan. Halos wala na tayong oras sa commercial. Pero mamaya, pagbabalik, pag-usapan natin ang ating bantay presyo dito po sa Usapang Agrikultura. Magbabalik po ang programang ito. Makalipas lang po ang ilang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayangin. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abangkada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino.
Sa bawat bigas o kanin na aking matitipid. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang aba kada nito. A, adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kanin. Let's be responsible. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo, nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Tayo po ay nagbabalik sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. At kanina nga, ang ganda ng napag-usapan namin ni Sir Ronaldo Coprada ng Albay Experiment Station. Siya ang OIC Superintendent. So, naway nakinig yung ating mga magsasaka. Especially sa nagtatanim ng kamote. Ang daming benefits ng kamote maging sa health benefits. Aside sa health benefits, marami ning iba't ibang klase ang kamote. Na lalo pat may talagang klase ng lupa ang kamote, kumbaga. So, medyo kailangan din ng mabusising sa pagtatanim ng kamote. Alright? Tara tayo sa ating bantay presyo. Ito ho sa ating segment, yung huling segment ng ating programa, ang ating bantay presyo sa base sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture Bicol. Yung presyohan ng ating basic needs.
Ito, presyo ng bigas sa Bicol Region naglalaro sa 50 hanggang 54 pesos ang bawat kilo. Sa Daet, 50 pesos at 54 pesos naman sa Legazpi, Virac, Masbate City. 53 pesos na tabako at Sorsogon ay 52 pesos per kilo yung well-milled rice, local. Tiempo sa karning baboy, naglalaro sa 280 pesos hanggang 340 pesos ang bawat kilo ng pork liempo sa Bicol. Sa Virac, 280. At sa ibang lugar naman, nasa 320 pesos. Itong Sorsogon, Masbate, Iriga, medyo may kamahalan sa Naga, 340. Sa Daet, 320. Sa Tilapia naman, naglalaro sa 170 hanggang 200 pesos ang bawat kilo ng tilapia. Galunggong, lahat 200 pesos kilo. May ilang lugar na walang galunggong. Favorite ko pa naman ang galunggong. Buti na lang meron dito sa Legazpi. Okay, isang buong manok, 190 hanggang 220 pesos ang kilo. Sa itlog naman, 850 hanggang 9 pesos ang medium size ng itlog per piece. Sa ampalaya, 108 or 140 pesos hanggang 240 pesos. Pinakamura ito sa Masbate. And the rest, halos tigto 200 at tigto 180 naman sa Daet, Naga, Iriga, and Tabaco. Petchay Native, naglalaro sa 100 hanggang 140 pesos per kilo. Sa kamatis, 160 to 200 pesos. Cabbage o repolyo, 120 hanggang 180 pesos per kilo. Petchay Bagyo, naglalaro din sa 120 hanggang 180 pesos per kilo. Red onions, 100 hanggang 180 pesos ang kilo. Sa asukal, 66 hanggang 80 pesos. At sa mantika, cooking oil, naglalaro sa 99 pesos hanggang 110 pesos ang bawat litro naman ng cooking oil dito sa ating rehiyon. Bueno, grabe, medyo na kapos tayo sa oras. Ito, magpapaalam muna natin mga kasamahan. Sabay from Radyo Pilipinas, Naga, Chris Novello. Chris, good morning. Mga ka-agri, panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura ang inyo pong natunghayan. Patuloy po ninyong suportahan ang programang ito, hatid ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region at ng Department of Agriculture Bicol. Sa muli, mula po dito sa Naga City, ako po si Chris Novello. Magandang umaga. Thank you so much sa pagsama sa ating ngayong umaga, Chris Novello. And syempre, kasama din natin Ma'am Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac 94.3. Ma'am Juris, Mabalos po sa mga nag-antabay sa sarong oras na inistoryahan sa programang Usapang Agrikultura. Naway dakul po kamo ning na matidan as nakulong po ni mga impormasyon na makatabang sa satuya po ng mga farmers and fisher folks hindi po sa Kabikulan katud po or sa tabang kan Department of Agriculture. Sa liwat ako po si Juris de la Rosa halipad din sa Radyo Pilipinas sa Virac Catanduanes. Maray na aga po sa Lubos. Thank you so much, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. And siyempre sa mga nakikinig ngayon sa lahat ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Naga 549 kHz sa AM, sa Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM, at dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. Maraming salamat po sa lahat din na nanood sa atin sa Facebook Live. Maraming salamat sa pagsabay sa atin ngayong umagang ito. Sa ngala po ng ating mga kasama sa production team, J.M. Olarte, Joshua Bustamante at Lawrence Figuracion. Sama rin si Sir Sam Balindan. Karin po na aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako po ang inyong lingkod, Paul Lapin. See you tomorrow. Dito lang sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. See you tomorrow. God bless.
ang tamang panahon. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.